Paano ko nga ba sisimulan ng voice over ng bidyong to? Masaya kasi ako nung araw na to. Pero ngayon na ini-edit ko na at napapanood ko tong bidyong to, bigla na naman ako nakaramdam ng lungkot. September 7 nga ang birthday ko. At dito ko nga piniling i-celebrate ang birthday ko kasama ang kuya ko. At sobrang busy din ang mga ibang kapatid ko. Kaya si Diday, si Baste at ang anak nila at si Dada, kami nga ang magkakasama. Hindi naman ako nakalimutan batiin ng mga kapatid ko. At kahit sobrang busy nga, inabilhan pa rin ako ng cake ng kapatid ko. At wala talaga kaming plano na mag-celebrate o kumain sa labas or maghanda pa. Sabi ko kay Dada, mas gusto ko na pumunta kay kuya at maglinis nga sa puntod niya. Sabi ko magdala na lang kami ng kanin at umorder na nga lang kami ng uulamin. Sa totoo lang, masaya ako na malungkot nung birthday ko. Kasi tuwing birthday ko, ang unang nakakaalala sa akin at hindi nakakalimot ay ang kuya ko. At tuwing birthday ko nga ay siya ang nagpapaiyak sa akin. At hanggang ngayon, kahit wala na siya, napapaiyak niya pa din ako. Hindi ko din maintindihan kung bakit. Basta sa tuwing naaalala ko siya, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Dahil sobra kaming nasaktan sa biglaan niyang ang pagkawala. Natulog nga lang ang kuya ko at hindi na siya nagising. At mas lalong nahirapan kaming tanggapin dahil wala siyang sakit. At sa ngayon, hindi ko alam kung talagang tanggap ko na nga ang pagkawala niya. Kaya lang siguro sobrang miss na miss ko na talaga siya. Kung marami nga lang akong oras at kung pwede lang araw-araw ko siyang puntahan dito, talagang gagawin ko. Maibsan lang yung lungkot at yung sobrang pagkamiss ko sa kanya. Kuya, sorry kasi sa tuwing naaalala kita, nalulungkot ako at umiiyak ako. Alam ko na hindi mo gustong umiiyak ako. Pero hanggang ngayon, ang hirap talaga, kuya. Lalo na kapag naaalala ko yung mga masasayang magkasama tayo. Namimiss ko lahat ng pag-akbay at mga pagbibiro mo sa akin. At sigurado ako na miss mo na din kaming lahat. Masakit man sa akin ang pagkawala mo. Pero masaya ako na wala ka ng sakit na mararamdaman. At masaya ako kung nasang lugar ka ngayon at kung sino ang kasama mo. Pero ganun nga talaga siguro ang buhay. Kahit anong hirap at sakit na pagdaanan natin, kailangan tuloy pa rin ang buhay. At ewan ko ba bakit laging sinasabi yun ng kuya ko na kapag oras mo na at wala ka nang magagawa. At yun nga lang ang mahirap dahil hindi tayo handa na mawala sila. Nakakainis naman, birthday ko to eh. Sabi ko na kasi wag nang i-upload to. Madami na naman magko-comment dito na pinaiyak ko na naman kayo. Sorry po talaga, hindi ko lang talaga maiwasan na maging emosyonal kapag si kuya nga ang napag-uusapan. Hayaan nyo na po, minsan lang naman. Saka birthday ko naman, pagbigyan nyo na ako. At kahit birthday ko nga at hindi ko kasama ang buong pamilya ko, okay lang sa akin at naiintindihan ko. Ang mahalaga kahit papaano ay nairaos namin ng isang araw ang panibagong taon na bigay sa akin na buhay ni Lord. At yun ang mga dapat kong ipagpasalamat. Ang mga blessing na meron kami at sa mga blessing na dadating pa. At masaya din ako na sinelebrate ko ang birthday ko. Nakasama si Diday, si Baste at si Dave. Dahil eto yung unang birthday ko nakasama ko sila. At bago nga kami umuwi ay dumaan muna ako sa mga biyanan ko. At sa sobrang pagod ko nga siguro ay nakatulog na ako sa bahay ng kapatid ng asawa ko. At pagising ko nga hindi ko ine-expect na pinaghanda pala nila ako. At talagang sobrang natouch ako dahil talagang nag-effort pa nga sila para nga lang ma-celebrate ang birthday ko. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa pangalawang pamilya ko na. Lalo na kay Mary Rose na asawa ng kapatid ng asawa ko. Dahil siya lahat ang may pasimuno nito. Thank you so much, Bel, sa effort mo. Sobrang natouch talaga ako. At syempre, thank you din sa family mo dahil talagang nagpunta nga sila. Kay Kaleya, kay Kajek, at kay Kayasha. Sobrang thank you talaga dahil kasama ko kayo sa mahalagang araw ng buhay ko. At imbis nga na ako ang umiyak, nung hinihingian si Diday ng birthday wish para sa akin, grabe, mas umiyak pa si Diday kesa sa akin. Hindi man niya masabi kung ano yung nararamdaman niya or kung ano yung gusto niyang sabihin sa akin. Alam ko na yon at mahal ko din kayo.